Magandang araw mga paps. Pag-uusapan pala natin ngayon ang stock core ng ating mga motor. May dalawang wiring diagram pala ang stock core ng ating motor mga paps. Yan ang positive trigger tsaka negative trigger. Bakit pala kailangan nating alamin kung positive or negative trigger ang stock core ng ating motor mga paps? Kailangan nating alamin yan kung nagbabalak tayong magkabit ng loud horn. Kasi magkaiba ang schematic diagram or wiring connection ng loud horn sa positive tsaka negative trigger na stock horn. Sa video ito mga paps, ipapakita natin ang simpleng paraan kung paano malalaman natin kung negative or positive trigger ang stock horn ng ating mga motor mga paps. So lilinawin ko muna mga paps itong wiring connection natin. Ito yung battery mga paps. Ito yung stock na horn switch. Tsaka ito yung horn. Itong susi pala mga paps, ito pala yung ignition switch natin. Din nasabi ko kanina na magkaiba yung diagram ng positive tsaka negative trigger at aalamin natin mga paps gamit ang peanut bulb. Ito ang unang diagram mga paps at aalamin natin kung positive or negative trigger ba gamit ang peanut bulb. Ito yung gagawin mga paps. Itong linya ng stock horn, yan, hanapin nyo yan. Ikakat nyo yan mga paps. Puputulin nyo yan yung linya na yan. Itong dalawa. Yan. So, assuming na puputulin natin mga paps. Pero, off nyo muna yung ignition switch mga paps para safety. Yan. 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 Lilinawin ko lang mga paps. Sa stock horn pala natin is socket yung ginagamit. Kaya hugutin lang natin mga paps. Yan, hugutin lang. Sa bidyong to, loud horn kasi yung pinalit ko sa stock horn. Kaya putol yung term na ginamit ko. So itong linya na to mga paps, itong stock horn mga paps yan, wala, hindi na natin yan check. So pag testing natin mga paps, bago natin i-on yung ignition switch, kailangan takpan muna natin ng electrical tip yung isa. Kasi yung dalawa yung i-check natin mga paps. Ayan. Ang nangyayari kasi mga paps, itong dalawang line na to, itong nakakonect sa stock horn, yan yung pinutol natin. May naka-standby dyan mga paps. Pwede negative o pwede rin positive. Depende yan sa diagram ng ating stock horn. Kung negative trigger mga paps, ay naka-standby dyan ay yung positive. Kung positive trigger naman mga paps, ang naka-standby dyan is negative. So ngayon, aalamin natin mga paps kung ano ang naka-standby sa diagram na to at negative or positive trigger ba to. Yan. So isa-isahin natin mga paps. Ito yung linya. Dapat isa-isahin yan. Yung isa mga paps, takpan muna natin. Yan. So ikabit natin mga paps yung wire ng peanut bulb. Hahabaan nyo lang mga paps kasi battery yung punteriya natin. Medyo malayo to sa battery kaya kailangan mahaba yung wire. Yan. So titingnan natin mga paps kung saan siya iilaw. Kabit ko yan. Ayan. Nakakabit na mga paps. At yung isang paa naman ng peanut bulb, ilipat-lipat natin yan sa battery. Pero nakaano na itong mga paps, naka-on na yung ignition switch nito habang nagtitesting na. Yan, connect natin sa negative ng battery. Yan, hindi umilaw. Sa positive naman ng battery, hindi rin umilaw mga paps. So, gawin natin mga paps, tanggalin natin yung wire ng peanut bulb. Yan. So, itong wire na pinagtanggalan natin mga paps, takpan naman natin ng electrical tape. Yan, yan, assuming na nakatakip yan mga paps. At itong isang linya mga paps na tinakpan natin, tanggalin natin mga paps. At ganun din yung ginawa natin kanina mga paps. Ito, peanut bulb mga paps, walang polarity ito. Kahit ano yung ilagay natin dyan. O, ito naman. Yung isang wire. Ayan. So, ganun pa rin mga paps, ilipat natin yung isang paa ng peanut bulb kung saan siya iilaw. So, bisa natin sa positive terminal ng battery. Yan, di pa rin umilaw. Sa negative naman. Yan, umilaw siya mga paps. Ibig sabihin, itong stock core na to mga paps is negative trigger. Yan.
Kasi yung naka-standby mga paps, sa line na to is positive. Ganon lang kadali mga paps. Kapag ka negative terminal ng battery yung magpapailaw ng peanut bulb nyo, yan, negative trigger yan. So, isusunod natin yung positive trigger mga paps. Babaguhin muna natin yung diagram. Ito naman ang positive trigger mga paps. Pero assuming na hindi natin alam. O kaya alam nyo na positive trigger na dahil sa brand ng inyong motor, pero i-check nyo pa rin bago kayo magkabit ng loud horn. Ganon pa rin yung procedure mga paps. Puputulin pa rin natin yung linya sa stock horn. Yan. Yan. So, putulin natin mga paps. Yan, putol na. So, ganun pa rin mga paps. Hindi na natin gagamitin to. Lalagyan natin ang isang paa ng electrical tape para sa safety mga paps. So, yung isa pa rin yung iti-testing natin mga paps. Kahit saan mga paps, kahit saang linyang iti-testing mga paps, ang hahanapin lang natin mga paps kung saan ilaw ang peanut bulb natin. Yan. Halimbawa, ito yung line na iti-testing natin mga paps. Kasi sa actual mga paps, hindi natin makikita to. Itong dalawang wire lang na pinutol natin. Yan. So, kabit natin yung kahit saang paa ng peanut bulb. Yan. Ganun pa rin mga paps. Lipat-lipat natin sa connector ng battery. Yan. Ito sa negative. Ito naman sa positive. Yan. Hindi nagilaw mga paps. So, ilipat natin yung wire ng peanut bulb. Yan. Pero bago kayo mag-testing mga paps, kailangan naka-on na yung ignition switch. Yan. Dapat naka-on yan. Yan. Pabalutin natin ng electrical tape. So, ito mga paps, naka-off muna kasi babalutin eh. Yan. Yan. Ilipat naman natin yung isang paa ng peanut bulb mga paps kasi hindi nag-ilaw kanina. Yan. Bago ko pala ipagpatuloy mga paps, nakalagay pala sa description sa baba ang video ng loud horn installation. Positive or negative trigger man ang stock horn ng ating motor mga paps. So, ito na mga paps. Yan. Umilaw siya agad kasi positive trigger siya. Yan mga paps. So, ilipat natin sa negative, hindi yan mag-ilaw. Yan. Ganun lang yung palatandaan mga paps. Kung saang connector ng battery iilaw yung peanut bulb, yan yung trigger niya. So, ito positive trigger to. Ibig sabihin yung dumadaloy na kuryente dito sa switch ng stock horn ay positive. Kabaliktaran naman sa negative trigger mga paps. Negative naman yung dumadaloy doon. Yan, testing natin sa dumadaloy na dito mga paps sa switch. Ayan, ganun lang kadali mga paps.